I'm ready na kayo. Okay, ma'am, dito lang tingin sa camera. Record yun. Ah, okay. First part, ma'am, kwento lang muna kayo. Ano po ba yung nararamdaman niyo today na... Hindi yung ano. Apo. Singit ko lang, ma'am. Isang singit. Okay, ready? 3, 2, 1, go. Yung feeling. Apo. Kinakabahan. Yun, kinakabahan. Pero masaya. Kasi andito lahat ng mga importante yung tao sa akin. Okay, first part, ma'am, kwento niyo lang. Paano po ba yun? Way back 2016, na-meet ko si Patty. Before kasi nun, way back 2016 na na-meet ko siya, kakagaling ko lang sa breakup. So, yung first boyfriend ko, hindi naging maganda yung kumbaga, galing ako sa cheating relationship. So, nagkaroon talaga ako ng trust issue noon that time. Nung na-meet ko si Patrick nung year na yon, hindi pa kami. I mean, as a friend, pinakilala kasi siya sa akin nung best man namin. Which is ka-office mate ko na naging kabanda ko. So, kaya mas madalas kami nagkikita noon. Nung time na yon, nag-set kasi siya ng outing. So, yung sa outing na yon, si Patrick, since best friend niya si Patrick, college. So, sinama niya si Patrick para mag-trade sa amin. Nung time na yon, wala lang. As ano lang, mutual friends, circle friends. Yun, hanggang sa 2020, si Tonyo, yung best man namin, siya yung naging living cupid namin. Siya yung naglapit sa amin. Hindi, actually si Patrick sa Tarlac siya eh. So, yung relationship namin long distance. Si Tonyo, siya yung gumawa ng way para magkausap kami. Para nag-umpisa sa asaran sa mga comment section, sa mga posts palagi akong kino-comment, mina-mention na patama palagi, na parang sa love life, mga ganun. Tapos yun, hanggang sa tuloy-tuloy na yung asaran, hanggang sa nagkausap kami. Doon na nag-start yung relation, yung panliligaw. Hindi kami nagligawan talaga na personal, through chat. So yun, siguro nung time na yun, masasabing kong naging kampante ako sa kanya. Kaya kahit na nanggaling ako sa ganong sitwasyon, na-feel ko na ready na ako mag-take ng risk. So yun, doon na nag-start. Okay. Things that you love about him naman. Yung, siguro yung pagiging caring niya. Hindi lang as a boyfriend. So yun, as a kuya. And as matanda siya sa akin. Yun yung pag-aalaga niya sa akin. Kasi kayo, pag-aalaga niya sa pamilya. Kasi, lalo na ngayon, nasa sitwasyon ako lang, may pinagdadaanan kami ng pamilya. So, hindi ko naramdaman na iniwan niya ako doon. So, siya yung natatakbuhan ko. Yun, kaya thankful ako. Kahit na ganun yung setup ng relationship namin. Naitawid. Naitawid naman. So, yun yung naging ko sa kanya. Na parang, hindi ko siya nakikita as a boyfriend talaga. Siya lang yung makakasama ko talaga. Okay, last one, ma'am. Kausapin niyo lang po si sir. Ano po yung message and promise niyo po sa kanya ngayong wedding day niya. Hi, Daddy. See you later. Enjoy lang natin yung araw na to. So, ito na yung matagal natin pinano, pinagpaguran. Ito na, nagbunga na. So, yun. Hindi na ako makapaghintay ng kasal. Love you. Okay. Last one, ma'am. Ano pong tawagan niyo ni sir po? Daddy. Sabihin niyo po, Daddy, see you later, I love you lang. Ready? 3, 2, 1, go. Daddy, see you later. I love you. Okay.